Maligayang pagdating sa isang kwento ng katapangan, pagtuklas at kasaysayan. Humigit kumulang 3,000 hanggang 1,000 at 500 taon bago ang karaniwang panahon, isang pangkat ng mga sinaunang tao ang nagsimula ng isang kamanghamanghang paglalakbay na magbabago ng kasaysayan ng kapuluang Pilipinas magpakailanman. Sila ang mga Austronesyano, ang mga ninuno ng maraming Pilipino ngayon. Ang kanilang pagdating sa ating kapuluan ay hindi lamang isang simpleng paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang malaking kaganapan na nagdala ng bagong kultura, wika, teknolohiya at paraan ng pamumuhay sa ating mga pulo. Sa pamamagitan ng kanilang tapang at kahusayan sa dagat, binuksan nila ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Samahan ninyo kami habang tuklasin natin ang kanilang kahangahangang kwento. Ngayon, alamin natin kung sino talaga ang mga Austronesianong ito. Ang salitang Austronesiano ay nagmula sa Latin na salitang auster na nangangahulugang timog at Greek na salitang nesos na nangangahulugang pulo. Sila ay isang malawak na pangkat ng mga tao na nagmula sa Timog Silangang Asya, partikular sa rehiyon ng Taiwan. Ang grupong ito ay hindi lamang limitado sa isang lugar, sapagkat kalaunan ay kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pinakakilala nilang katangian ay ang kanilang kahusayan bilang mga manlalayag at mangingisda. Hindi sila natatakot sa malawak na karagatan. Para sa kanila, ang dagat ay hindi hadlang kundi isang landas na puno ng pagkakataon. Ang kanilang malakas na ugnayan sa dagat ay nagbigay sa kanila ng kakayahang maglakbay ng napakalayo na siyang nagbukas ng daan para sa kanilang pagdating sa kapuluang Pilipinas. Ngayon, tuklasin natin kung saan talaga nagmula ang mga Austronesianong ito. Ayon sa mga pananaliksik ng mga arkeolohista at lingwista, ang Taiwan ang pinaniniwalaang lugar ng kanilang pinagmulan. Ito ang tinatawag na teoryang out of Taiwan, isang pundasyon ng ating talakayan ngayon. Batay sa teoryang ito, ang mga sinaunang tao sa Taiwan ay unti-unting kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asya at Pasipiko sa loob ng libu-libong taon. Ang mga ebidensya ng arkeolohiya tulad ng mga natuklasang kasangkapan at labi ng mga sinaunang pamayanan sa Taiwan ay nagpapatunay na dito talaga nagsimula ang malaking paglalakbay na ito. Bukod dito, ang mga pag-aaral sa lingwistika ay nagpapakita na ang mga wika ng mga Austronesiano sa buong mundo ay may iisang pinagmulan sa Taiwan. Kaya naman, ang Taiwan ay hindi lamang isang pulo kundi ang simula ng isang dakilang kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa Taiwan, sinimulan ng mga Austronesiano ang isa sa pinakadakilang paglalakbay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Gamit ang kanilang mga bangka na tinatawag na outrigger canoe o balangay, matapang nilang nilayag ang malawak at malalim na karagatan. Ang balangay ay isang kahangahangang likha ng kanilang katalinuhan na may mga kawayang pantulong sa magkabilang gilid upang mapanatiling matatag ang bangka kahit sa malakas na alon. Hindi sila nagkaroon ng modernong kagamitan para sa nabigasyon, ngunit ginamit nila ang kanilang malalim na kaalaman sa kalikasan bilang gabay. Pinag-aralan nila ang mga bituin sa kalangitan upang malaman ang kanilang direksyon, lalo na ang mga konstelasyon na makikita sa gabi. Binasa nila ang direksyon ng hangin at naramdaman ang daloy ng mga alon sa ilalim ng kanilang mga bangka. Sa pamamagitan ng kahusayang ito, matagumpay nilang nalampasan ang daan-daang kilometro ng dagat patimog mula Taiwan hanggang sa magandang kapuluan ng Pilipinas. Matapos ang mahabang paglalakbay sa karagatan, sa wakas ay nakarating ang mga Austronesiano sa kapuluang Pilipinas. Ayon sa mga arkeolohikal na ebidensya, ang kanilang mga unang tinahanan ay matatagpuan sa mga baybayin at ilog ng Luzon at iba pang pulo.
Ang mga lugar na ito ay nagbigay sa kanila ng pagkain, tubig at proteksyon mula sa mga panganib ng kalikasan. Isa sa mga pinakamakabuluhang lugar na kanilang narating ay ang Cagayan Valley sa hilagang bahagi ng Luzon. Dito natuklasan ng mga arkeolohista ang mga sinaunang kasangkapan at labi ng mga tirahan na nagpapatunay ng maagang presensya ng mga Austronesyano. Ang Cagayan Valley, na may mayamang lupain at ilog, ay naging isang perpektong lugar para sa kanilang unang pamayanan. Mula rito, unti-unting kumalat ang mga Austronesyano sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, nagtatayo ng mga bagong pamayanan at naghahanap ng mas maraming lugar na maaaring tirahan. Nang makarating ang mga Austronesyano sa kapuluan ng Pilipinas, hindi nila natagpuan ang isang walang taong lupain. Doon ay naroroon na ang mga Negrito, kilala rin bilang mga Aeta, na mga sinaunang tao na nanirahan sa mga kagubatan at kabundukan ng Pilipinas ng libu-libong taon bago pa man dumating ang mga bagong manlalayag. Ang pagtagpo ng dalawang pangkat na ito ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kapuluan. Sa halip na magkaroon ng digmaan, ang dalawang pangkat ay unti-unting nakipag-ugnayan sa isa't isa. Nagkaroon ng palitan ng kaalaman, kung saan ang mga Negrito ay nagturo ng kanilang kaalaman sa kagubatan at pangangaso, habang ang mga Austronesyano naman ay nagbahagi ng kanilang mga kasanayan sa pagsasaka at paglalayag. Ang palitang ito ng kultura at wika ay naglatag ng pundasyon ng isang mas mayamang pamayanan na nagpapakita ng kakayahan ng mga sinaunang Pilipino na makiisa at makipagtulungan sa isa't isa. Bukod sa kanilang kahusayan sa paglalayag, ang mga Austronesyano ay nagdala rin ng makabuluhang teknolohiya sa kapuluan ng Pilipinas. Sila ay may mataas na kaalaman sa paggawa ng iba't ibang kagamitan mula sa bato na ginagamit para sa pag-aani, pangangaso, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang kakayahan sa paggawa ng palayok ay nagpakita ng isang bagong antas ng sining at praktikal na teknolohiya dahil ang mga palayok ay ginagamit para sa pag-iimbak ng pagkain at tubig. Higit pa rito, nagdala rin sila ng mga kasangkapan na espesipikong ginawa para sa pagsasaka tulad ng mga kagamitang panghukay at pang-ani. Ang mga kagamitang ito ay nagbago ng paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong kasangkapan, ang mga Austronesyano ay nagpasimula ng isang bagong kabanata ng teknolohikal na pag-unlad sa ating kapuluan. Bukod sa teknolohiya, isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Austronesyano ay ang kanilang malalim na kaalaman sa pagsasaka. Nagdala sila ng mga pamamaraan sa pagpapalaki ng palay, gabi, saging, at iba pang mahahalagang pananim na naging pundasyon ng pagkain ng mga sinaunang Pilipino. Hindi lamang nila ipinakilala ang mga pananim na ito, kundi pati na rin ang mga pamamaraan ng pagbubungkal ng lupa, pagdidilig at pag-aani. Ang kaalamang ito ay nagdulot ng isang malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa kapuluan. Mula sa simpleng pangangaso at pangangalap ng pagkain sa kagubatan, unti-unting lumipat ang mga tao patungo sa mas organisado at napapanatiling paraan ng pagsasaka. Ang pagbabagong ito ay nagpahintulot sa mga pamayanan na lumago at lumago ng mas mabilis dahil ang sapat na pagkain ay nagbigay ng pundasyon para sa mas matatag na pamumuhay at mas malaking populasyon. Bukod sa pagsasaka, ang mga Austronesyano ay kilala rin sa kanilang kahusayan sa pangingisda at paglalayag. Ang kanilang kaalaman sa paggawa ng bangka ay napaka-advanced para sa kanilang panahon. Ginagamit nila ang mga outrigger canoe o balangay na dinisenyo upang makaagapay sa malakas na alon ng karagatan.
Hindi lamang sila nangingisda sa malapit na baybayin, kundi lumalayo rin sila sa karagatan upang hanapin ang mas maraming isda at iba pang yamang dagat. Ang kanilang kakayahang maglayag sa malayo ay nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanila. Nagtatag sila ng mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng iba't ibang pulo kung saan ipinagpalit nila ang mga produkto tulad ng pagkain, kasangkapan at iba pang kalakal. Sa pamamagitan ng kalakalan, lumakas ang ugnayan ng mga pamayanan at nagkaroon ng mas malawak na palitan ng kaalaman at kultura sa buong kapuluan. Bukod sa teknolohiya at kabuhayan, ang isa sa pinakamahalagang ambag ng mga Austronesyano sa Pilipinas ay ang kanilang sistema ng wika. Nagdala sila ng isang malawak na pamilya ng wika na tinatawag na Austronesianong pamilya ng wika na naging pundasyon ng daan-daang wikang sinasalita sa buong kapuluan hanggang ngayon. Ang mga wikang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon at marami pang iba ay nagmula sa iisang sinaunang Austronesianong pinagmulan, kahit na magkakaiba ang tunog at bokabularyo ng mga wikang ito sa kasalukuyan. Makikita pa rin ang kanilang pagkakatulad sa istruktura ng pangungusap at sa maraming salitang magkapareho ang kahulugan. Halimbawa, ang salitang mata, lima at aso ay halos magkapareho sa iba't ibang wikang Filipino. Ito ay patunay na ang lahat ng mga wikang ito ay nagmula sa iisang ninuno, ang sinaunang wikang Austronesiano na dinala ng ating mga ninuno mula sa malayo. Bukod sa wika at teknolohiya, ang mga Austronesiano ay nagdala rin ng malalim na espiritual na paniniwala na humubog sa relihiyosong buhay ng mga sinaunang Pilipino. Sila ay naniniwala sa animismo, isang sistema ng paniniwala na nagpapahalaga sa presensya ng mga espiritu sa lahat ng bagay sa kalikasan, tulad ng mga puno, ilog, bundok at hangin. Para sa kanila, ang bawat bahagi ng kalikasan ay may sariling kaluluwa o espiritu na dapat igalang at pakiusapan. Bukod dito, mataas din ang kanilang paggalang sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno na pinaniniwalaan nilang patuloy na nag-iingat sa kanilang pamayanan kahit pagkatapos ng kamatayan. Ang mga ritual, panalangin at handog ay regular na isinasagawa upang makamit ang pagpapala at proteksyon mula sa mga espiritong ito. Ang mga paniniwalaang ito ay naging pundasyon ng mga katutubong relihiyon at tradisyon na makikita pa rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas hanggang ngayon. Bukod sa kanilang relihiyon at paniniwala, ang mga Austronesiano ay may maayos at organisadong sistema ng lipunan at pamumuno. Ang bawat pamayanan ay pinamumunuan ng isang pinuno na kilala bilang datu. Ang datu ay may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon para sa buong komunidad, mula sa mga usapin ng kalakalan hanggang sa paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamayanan. Ang lipunan ng mga Austronesiano ay nakabase sa istruktura ng pamilya at angkan, kung saan ang bawat miyembro ay may tungkulin at responsibilidad. Ang mga pamilya ay nagtitipon upang bumuo ng mas malaking grupo na pinagsama-sama ng iisang dugo at pinagmulan. Ang ganitong sistema ng pamumuno at organisasyon ng lipunan ay naging pundasyon ng mga sinaunang barangay sa Pilipinas. Ang modelo ng pamayanan na ito ay nagpakita ng kahusayan ng mga Austronesiano, hindi lamang sa dagat, kundi pati na rin sa pamamahala ng kanilang sariling lipunan. Bukod sa wika at teknolohiya, ang mga Austronesiano ay nagdala rin ng malalim na kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Isa sa pinakamakabuluhang pamana nila ay ang tradisyon sa paggawa ng tela at pagtatahi. Gumamit sila ng iba't ibang materyales mula sa kalikasan tulad ng abaka, pinya at iba pang hibla ng halaman upang lumikha ng magagandang tela.
Ang mga pattern at disenyo na kanilang ginagamit ay hindi basta-basta lamang mga dekorasyon. Ang bawat disenyo ay may kahulugan at kumakatawan sa kanilang mga paniniwala, kwento, at pagkakakilanlan bilang isang pangkat. Ang mga geometric na pattern, mga simbolo ng kalikasan, at mga disenyo na kumakatawan sa mga espiritu ay makikita pa rin hanggang ngayon sa mga katutubong sining ng Pilipinas. Halimbawa, ang mga tela ng mga Teboli, Maranao at iba pang katutubong grupo ay nagpapakita ng direktang impluensya ng sinaunang Austronesianong tradisyon sa paggawa ng sining. Ang pangmatagalang epekto ng pagdating ng mga Austronesiano ay hindi maaaring sukatin sa simpleng salita. Ang kanilang wika na nagsilbing pundasyon ng mga wikang Tagalog, Cebuano at Ilocano ay patuloy na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino sa araw-araw na buhay. Ang kanilang kultura, mula sa mga tradisyon sa pagsasaka hanggang sa mga ritual na panrelihiyon, ay naging mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Ang teknolohiya nila sa paggawa ng bangka at pangingisda ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga komunidad sa buong kapuluan. Ang kanilang sistema ng lipunan na nakasentro sa pamilya at angkan ay nananatiling malakas na haligi ng kulturang Pilipino hanggang ngayon. Sa bawat salitang ating binibigkas, sa bawat pagkaing ating niluluto, at sa bawat tradisyong ating tinutupad, ang pamana ng mga Austronesiano ay buhay pa rin sa ating mga puso at isipan. Ang pagdating ng mga Austronesiano sa kapuluang Pilipinas ay higit pa sa isang simpleng paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang makasaysayang pangyayari na nagbago ng takbo ng kasaysayan ng buong kapuluan. Sa pamamagitan ng kanilang tapang sa paglalayag, karunungan sa pagsasaka, at mayamang kultura, inilatag nila ang pundasyon ng isang bansang magiging kilala sa buong mundo. Ang bawat salitang ating binibigkas, bawat awiting ating inaawit, at bawat tradisyong ating tinutupad ay may bakas ng kanilang pamana. Sila ang mga ninuno na nagbigay sa atin ng wika, kultura at pagkakakilanlan. Habang tayo ay tumitingin sa ating kasalukuyan at kinabukasan, mahalagang alalahanin natin ang mga dakilang manlalayag na ito na buong tapang na tumawid sa malawak na karagatan upang itayo ang pundasyon ng ating pagkakakilanlang Pilipino.